Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1031. Kung gayon, ipagpalit natin ang natitira sa Supreme Spiritual Treasures. Ang aking Panginoon ay maaaring matuno mismo ang mga materyales, sagot ni Yezuan. Sige, nang marinig iyon, agad na napukaw ang interes ni Elder Yu. Nag-aalala lang siya kung saan ibebenta ang Supreme Spiritual Treasures. Higit pa rito, ang isang pinong Supreme Spiritual Treasure ay mas mahal kaysa sa mga forging material. Pagkatapos ng isa pang round ng trading, nakakuha si Yezuan ng malaking halaga ng forging materials at Supreme Spiritual Treasures. Haha, happy cooperation. Puno ng ngiti ang mukha ni Elder Yu. Kahit na hindi nila maubos ang lahat ng 500 set ng kagamitan, maaari pa rin nilang ibenta ang mga ito sa nakapaligid na puwersa sa mataas na presyo. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Luoluo, "Young Master, bakit ka nagpapalitan ng napakaraming Supreme Spiritual Treasures? Hindi mo ba natapos ang iyong misyon?" Pagkatapos ng paalala ni Luoluo, hindi mapigilan ni Yezuan na matigilan. Sa wakas ay naalala niya na ang kanyang chain of random missions ay hindi pa natatapos, at kailangan pa niyang pumirma ng growth contract kay Wei Zhenchen. Pagkatapos, kung lalamunan niya mismo ang mga ores at Supreme Spiritual Treasures, hindi magkakaroon ng anumang benepisyo si Wei Zhenchen. Nakalimutan kong hindi pa napatay ang Corpse Daoist. Gustong umiyak ni Yezuan, ngunit walang lumalabas na luha. Gayunpaman, ang mga salitang binigkas ay parang tubig na natapon. Dahil natapos na niya ang pangangalakal, hindi na niya ito maibabalik on the spot, di ba? Kalimutan mo na, kakainin ko ang Supreme Spiritual Treasures. Bilang karagdagan sa 10 milyong high-grade disaster crossing pills, Wei Zhenchen, Luoluo, at ako ay makakalusot sa spirit disaster. Napabuntong hininga si Yezuan sa kanyang puso. Ngayong mayroon na siyang 3 tagumpay, maliban kay Wei Zhenchen, kailangan din niyang mag-alala tungkol kay Luoluo. Gayunpaman, malakas ang pangangatawan ni Luoluo, kaya 1 milyong high-grade disaster crossing pills lang ang ipinagpalit niya. Sapat na para kay Luoluo na makalusot sa spirit disaster sa maikling panahon. Pagkatapos ng trade, itinuring ni Elder Yu si Yezuan na parang siya ang kanyang matagal nang nawawalang anak, at inimbitahan si Yezuan na manatili sa 100 Ghost Sect upang magpahinga. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na nagtanong si Yezuan, "Elder Yu, iniisip ko kung mayroon kang anumang balita tungkol sa Corpse Daoist." Nang marinig ni Elder Yu ang mga salitang Corpse Daoist, gulat na tanong niya, "Hindi kaya hinahanap ng iyong amo ang Corpse Daoist?" "Tama, isa sa mga nakatatandang kapatid ko ang ginawang bangkay ng Ghostman, kaya hinahanap siya ng teacher ko para makaganti." Tumango si Yezuan. "I see. To tell you the truth, ang young sect master ng 100 Ghost Sect natin ay ginawa ding bangkay ng Ghost Corpse man 1 buwan na ang nakalipas. Ngayon, wala na siyang nakikilala. Hindi lang iyon, kahit ang Sect of the God of Ghosts ay hinahanap ang Corpse Ghostman. Gayunpaman, napakahusay na itinago ng Corpse Ghostman ang kanyang sarili. Hanggang ngayon, wala ni isang clue. Napabuntong hininga ka kuya, wala ni isang clue." Nagulat si Yezuan. Ang tunay niyang layunin sa pagpunta sa 100 Ghost Sect ay para magtanong tungkol sa Corpse Man. Gayunpaman, sinabi na ngayon sa kanya ni Elder Yu na walang mga pahiwatig, kaya paano siya mag-iimbestiga? "Oo, wala ni isang clue." Umiling si Elder Yu. "Kung gayon, paano ang iyong young sect leader?" Patuloy na tanong ni Yezuan. Bago naging bangkay ng multo ang young sect master, nagpadala siya ng sulat pabalik. "Kahit hindi pa namin siya nakita," sagot ni Elder Yu. "Sige, sumuko na si Yezuan. Dahil walang mga pahiwatig, mag-iimbestiga siya sa ibang lugar." Hindi siya naniniwala na hindi niya kayang patayin ang Corpse Man sa loob ng 1 buwan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang dagandong ang biglang dumating mula sa malayo, na ikinagulat ni Yezuan at Elder Yu. "Anong nangyayari?" Labis na nagulat si Elder Yu at sinabing, gaano sila katapang na talagang maglakas loob na lumaban sa sekta. Agad naman siyang sumugod. Mahigpit na sumunod si Yezuan sa likuran. Gayunpaman, nang lumapit sila sa direksyon ng tunog, napagtanto nilang hindi mga tao ang nag-aaway,
ngunit isang grupo ng mga tao at isang espiritu ng multo. Daan-daang ghost sect elders, makinig kayo. Patayin ang ghost spirit na iyon. Sigaw ng isang matandang lalaki. Siya ang sect leader ng 100 ghost sect, at sa tabi niya, may ilang 100 ghost sect elders. Ang kalaban nila ay isang medyo may edad na lalaki na mahaba ang buhok. Gayunpaman, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay hindi tao, ngunit isang semi-transparent na espiritong multo na may matutulis na mga kuko. Hindi ba ang ghost spirit na ito ang bangkay na ibinalik ng sect leader ilang araw na ang nakalipas? Hindi kaya pinilit ng sect leader na palabisan ang espiritu ng multo sa bangkay, ngunit nabigo itong masupo. Matanda na ungol mo. Sa sandaling ito, bigla siyang lumingon kay Yezuan at sinabing, "Little brother Ye, magtago ka pa. Huwag kang mahuli sa crossfire." Nang matapos siyang magsalita ay nag-charge siya. Sa katunayan, kahit wala siyang paalala, masasabi ni Yezuan na ang ghost spirit na ito ay hindi karaniwan. Hindi stable ang katawan ng ghost spirit na ito. Halatang kalalabas lang nito sa bangkay. Gayunpaman, medyo malakas ang aura nito. Mas malakas pa sa sect leader ng 100 Ghost Sect. Dinilaan ni Yezuan ang kanyang mga labi. Ang sect leader ng 100 Ghost Sect ay isang 4th grade spirit disaster expert, at ang mga elder sa likod niya ay pawang 3rd grade spirit disaster. Gayunpaman, ang bagong nabuong ghost spirit na ito ay malamang na isang 5th grade spirit disaster expert noong ito ay nabubuhay pa. Gayunpaman, dahil nabuo pa lamang nito ang kanyang espiritong katawan, ang paglilinang nito ay bumabalik. Gayunpaman, sapat na iyon para bigyan ng mahirap na oras ang 100 Ghost Sect na ito. "Young Master, pupunta na ba tayo?" Tanong ni Luoluo sa kanyang isipan. "No need. Hindi kami galing sa 100 Ghost Sect, nandito lang kami para sa item." Umiling si Yezuan. Ito ang usapin ng 100 Ghost Sect, kaya mas mabuti para sa 100 Ghost Sect na sila mismo ang gumawa nito. Sa isang iglap, pinalibutan ng maraming eksperto ang espiritu ng multo. Kasabay nito, isang malaking bilang ng mga espiritong multo ang lumitaw at sumugod patungo sa nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yezuan ng ganoong eksena. Ang kanyang ferocious ghost twisting cry ay isang magandang martial technique. Ngunit ang ferocious ghost twisting cry ay hindi dapat banggitin kung ikukumpara sa mga ghost spirit ng 100 Ghost Sect. "Sok, bibili ako ng mas mataas na grade ghost spirits mula kay Elder Yu mamaya. Sa ganitong paraan, mapapalakas ko ang kapangyarihan ng ferocious ghost twisting cry." Sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Ang mga espiritong multo na tinatakan niya sa 100 Ghost Sword ay lahat ay pinumula sa True Energy Disaster Level Ghost Spirits. Kaya, gusto niyang gumamit ng ilang Spirit Disaster Level Ghost Spirits para pataasin ang kapangyarihan ng Ferocious Ghost Twisting Cry ng 2 hanggang 3 beses. Huff, huff, huff. Daan-daang mga espiritu ng multo ang sumugod patungo sa nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo, ngunit hindi sila maaaring magdulot ng bantasa. Ang kanyang mga kuko ay madaling nakakalat sa mga espiritu ng multo ng 100 Ghost Sect. Napakaraming eksperto, ngunit wala silang magawa sa kanya. What the hell? Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan. Katabi niya kanina si Elder Yu kaya hindi siya nag-level up. Ngayong si Elder Yu ay nakikilahok sa labanan, walang mga eksperto sa paligid. Kahit na siya ay sumibak, hindi mahalaga. Sa sandaling iyon, direkta niyang nilamon ang Supreme Spiritual Treasure na katumbas ng 5 milyong high-grade crossing disaster pills. Gayunpaman, malayo pa rin siya sa pag-level up. Kung tutuusin, itong Supreme Spiritual Treasure ay katumbas lamang ng 1 milyong ilaw na materyales. Ang iba pang 4 na milyong high-grade crossing disaster pills ay ang halaga ng pagpeke nito. Nagpatuloy si Yezuan sa paglamon. Nang maubos niya ang kalahati ng mineral, sa wakas ay tumunog ang system notification. Kabanata 1032. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa 1st grade spirit disaster. Nakalusot siya sa wakas. Nang marinig ang system notification, ang katawan ni Yezuan ay sumailalim sa malaking pagbabago. Ang kanyang pisikal na katawan, true chi, at mental energy ay tumaas ng husto. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas man lang ng 3 beses. Magaling!
Sa pagtaas ng aking mental energy, ang aking mental energy attacks ay epektibo rin laban sa 4th grade spirit disaster experts. Labis na masaya si Yezuan. Ilang sandali lang ang nakalipas, nasa 9th level pa lang siya ng true energy disaster, at epektibo lang ang kanyang mga mental attack laban sa mga eksperto sa 2nd level na spirit disaster. Ngayong nakalusot na siya sa spirit disaster, ang kanyang mental power ay tumaas ng husto, at ang kanyang mental attack ay tumaas ng 2 level. Wei Zhenchen, sayo na ang iba. Inilabas ni Yezuan ang natitirang mga bagay at ibinuhos sa bibig ni Wei Zhenchen. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Sa isang kisap mata, tumalon si Wei Zhenchen ng 3 antas. Mula sa 9th grade true energy disaster, nakalusot siya sa 3rd grade spirit disaster. Naramdaman ni Yezuan na medyo hindi balanse ang kanyang puso. Nagawa lang niyang makalusot mula 9th grade true energy disaster hanggang 1st grade spirit disaster matapos ubusin ang halos lahat ng item. Sa kabilang banda, tumalon si Wei Zhenchen mula sa 9th grade true energy disaster tungo sa 3rd grade spirit disaster, na 2 antas na mas mataas kaysa kay Yezuan. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Pagkatapos ng lahat, napakahirap para kay Yezuan na makalusot. Ngayong nakalusot na siya sa spirit disaster, ang karanasang kailangan para mag-level up ay tumaas ng husto. Higit pa rito, mayroon pa ring 50% growth bonus si Wei Zhenchen mula sa Beast God Bloodline. Kalimutan mo na ito. Ngayong si Wei Zhenchen ay nakalusot na sa 3rd grade spirit disaster at sa 50% na pagtaas sa lahat ng attribute mula sa Beast God Bloodline, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay dapat na makahabol sa akin. Sa pag-iisip tungkol dito, huminahon si Yezuan. Sa pagtaas ng level ni Wei Zhenchen, makakakuha din siya ng kaunting benepisyo. Sa sandaling ito, maraming pagbabago ang nangyayari sa larangan ng digmaan. Ang sect master ng 100 Ghost Sect at 12 ng Elder ay talagang walang nagawa sa middle-aged Ghost Spirit. Sa kabaligtaran, ang aura ng nasa katanghaliang gulang na Ghost Spirit ay aktwal na nagsimulang tumaas pagkatapos patayin ang napakaraming Ghost Spirit mula sa 100 Ghost Sect. Hindi maganda, lahat mabilis na alalahanin ang espiritu ng multo. Nang makita ito, ang sect master ng 100 Ghost Sect ay balisang sumigaw. Kapag pinatay ng isang espiritong multo ang isang espiritong multo, maaari nitong makuha ang espiritong katawan. Sa makatuwid, ang nasa katanghaliang gulang na espiritong multo ay patuloy na lalakas. Sa isang iglap, isang malaking bilang ng 10,000 ghost banner ang bumangon at tinipon ang lahat ng mga espiritong multo. Bumuo ng Ghost Silem Formation. Muling sumigaw ang sect leader ng 100 Ghost Sect. Sa isang iglap, lahat ng matatanda ay umatras at naglabas ng bagong 10,000 ghost banner. Mahigit sa 12 ng 10,000 ghost banner ang bumangon sa ere at ikinonekta ang mga ito ng totoong enerhiya. Sa isang iglap, ang aura ng nasa katanghaliang gulang na ghost spirit ay pilit na pinigilan at matagumpay na naselyuhan sa porma sayon. Ang 10,000 ghost banner ay orihinal na ginamit upang mangolekta ng mga ghost spirit, at mayroon din itong suppressive effect sa mga ghost spirit. Gayunpaman, ang mga tao mula sa 100 Ghost Sect ay minamaliit ang nasa katanghaliang gulang na ghost spirit na ito. Half-half, ang nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo na nakulong sa Great Spirit Silem Formation ay lumipad sa paligid, ngunit hindi ito nakalabas sa Great Spirit Silem Formation. Gusto ko, kayong lahat, patay. Panipi. Naglabas ng ilang salita ang nasa katanghaliang gulang na makamulto na espiritu. Ang mga espiritong nasa katanghaliang gulang ay nabuo mula sa sama ng loob ng mga patay. Wala silang malay, pero nakakapagsalita pa rin sila. Sa sumunod na sandali, nakita ng sect leader ng 100 Ghost Sect at ng mga elder ang katawan ng ghost spirit na marahas na nanginginig saglit bago lumabas ang hindi mabilang na mga ghost spirit. Ano? 100 Ghost Dash. Nagulat ang sect leader ng 100 Ghost Sect. Ang 100 Ghost Dash ay ang lihim na pamamaraan ng God of Ghost Sect, at mga ghost spirit lang ang makakagamit nito. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng sect leader ng 100 Ghost Sect kung anong uri ng pagkakamali ang nagawa niya. Ang bangkay ng eksperto na dinala niya pabalik ay talagang eksperto ng God of Ghost Sect. Sa pagkakataong ito,
napasok niya ang sarili sa malaking problema. Kung ang isang tao mula sa God of Ghost Sect ay bumagsak, hanggat ang bangkay ay ibabalik sa God of Ghost Sect, ang mga eksperto ng God of Ghost Sect ay magagawang paikliin ang mga espiritu ng multo at maliwanagan sila. Ang Enlighten ay upang payagan ang mga espiritong multo na mabawi ang kanilang mga alaala. Hanggat nabawi nila ang kanilang mga alaala, maaari pa rin silang ituring na kalahating tao, ngunit mawawala ang kanilang pisikal na katawan. Nang mag-ulat ang mga eksperto ng 100 Ghost Sect, ang Great Spirit Sealing Formation ay pilit na nabasag at ang mga matatanda ay bumulwak ng isang subaw ng dugo. Seal ulit. Ang sect leader ng 100 Ghost Sect ay bumulwak din ng isang subaw ng dugo habang siya ay muling tumahol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito magiging ganoon kadali. Matapos masira ang forma Sion, mabilis na kumislap ang figure ng nasa katanghaliang gulang na ghost spirit nang dumating siya sa tabi ng isang third-grade spirit disaster elder. Swish! Isang malutong na tunog ang umalingaw habang ang ulo ng elder ay lumipad sa hangin. Kuya Chen, ang sect leader ng 100 Ghost Sect ay umungal, patayin siya. Kahit na ang nasa katanghaliang gulang na ghost spirit ay mula sa God of Ghost Sect, walang nagmamalasakit doon sa ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay patayin ang espiritong multo na ito. Kung hindi, ang 100 Ghost Sect ay papatayin ng uhaw sa dugong ghost spirit na ito. Sa ngayon, inilabas ng lahat ang kanilang mga trompeta habang naghahanda silang alisin ang nasa katanghaliang gulang na ghost spirit na ito. Gayunpaman, hindi simple ang ghost spirit na ito. Sa ilang paghinga lang, napatay nito ang kalahati ng matatanda. Damn it! Nang makita ito ng sect leader ng 100 Ghost Sect, ang kanyang mukha ay nakasubsob na sa ilalim. Kahit na napakaraming elder ang magkapit kamay, wala silang magawa sa middle-aged ghost spirit na ito. Ngayon na kalahati ng mga matatanda ay patay na, ito ay mas imposible. Go! Pumunta ang lahat! Isang mahirap na desisyon ang ginawa ng sect leader ng 100 Ghost Sect. Sa isang iglap, ang lahat ng matatanda at ang mga alagad na nanunood mula sa malayo ay nagkalat. Ang mga salita ng sect leader ng 100 Ghost Sect ay nangangahulugan na sila ay susuko sa 100 Ghost Sect. Ang mga espiritong multo ay labis na uhaw sa dugo. Hanggat may nakikita silang buhay na bagay, hindi nila ito pababayaan. Kaya, kinailangan nilang akitin ang espiritu ng multo. Ang sect leader ng 100 Ghost Sect ay handa ng mamatay. Gayunpaman, sobra niyang tinansya ang sarili niyang lakas. Nang magkalat ang mga matatanda, ang kanyang ulo ay tinusok ng nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo sa ilang paghinga lamang. Ang sect leader ng 100 Ghost Sect, isang eksperto ng 4th grade spirit disaster realm, ay namatay. Ipaglalaban kita. Nagbalik ang ilang matatandang walang pakialam sa kanilang buhay. Gayunpaman, naantala lamang nila ang nasa katanghaliang espiritu ng multo sa loob ng ilang segundo. Hindi nagtagal, bumagsak ang lahat ng matatanda. Sumunod, ang mga alagad na ang humarap sa kanila. Young Master, napakaraming tao ang namatay. Dapat ba nating tingnan ang mga bangkay? Tanong ni Luo. Ang pagsuri sa mga bangkay ay isang terminong ginamit sa mga online games. Iyon ay upang mangolekta ng Universe Rings, na isang bagay na natutunan ni Luo mula kay Yezuan. Elder Yu ay pinatay kaagad pagkatapos pumasok ang Ghost Spirit sa formation kanina lang. Dapat maraming bagay sa Universe Ring niya. Tara na at kunin sila. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, mabilis niyang binitawan si Luo. Sinasamantala ang sitwasyon ay ang likas na kakayahan ni Yezuan. Sa sandaling ito, boom! Biglang, isang malakas na tunog ang nahulog sa tainga ni Yezuan. Dali-dali niyang ibinaling ang kanyang ulo at nakita niyang biglang gumuho ang isang halijing bato sa plaza. Pagkatapos, hindi mabilang na mga espiritong multo ang nagsilabasan mula sa lupa. Hindi sinasadyang pinakawalan ba ng pag-atake ang mga espiritong multo na pinapanatili ng 100 Ghost Sect. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Mukhang napahamak na talaga ang 100 Ghost Sect. Kabanata 1033. Atake. Tumahol si Yezuan habang umaarangkada siya. Sa orihinal, mayroong libu-libong mga disipulo na nakapalibot sa 100 Ghost Sect, at mayroon pang ang mga first grade spirit disaster elite sa kanila. Ngunit nang makita nilang sunod-sunod na bumagsak ang mga matatanda, lahat sila ay natakot sa kanilang mga talino. Anong biro?
Maging ang sect master ng 100 Ghost Sect, isang eksperto ng 4th grade spirit disaster, ay namatay sa kamay ng nasa katanghaliang gulang na ghost spirit. Bagamat pinagnanasaan nila ang universe rings, ang kanilang buhay pa rin ang pinakamahalaga. Kaya, ang mga taong ito ay nagkalat at hindi man lang nang ahas na ibalik ang kanilang mga ulo. Sa ganitong paraan, ang universe rings ay sinamantala ni Yezuan. Sok. Who knows, baka makalusot siya sa 2nd grade spirit disaster this time. Tumawa si Yezuan habang natutuwa siya sa kasawian ni Yezuan. Mabilis niyang tinawag ang kanyang clone para kolektahin ang universe rings habang sina Luo at Wei Zhenchen ang namamahala sa pagtakpan sa kanya. Gayunpaman, nang papalapit na si Yezuan, naakit niya ang atensyon ng nasa katanghaliang ghost spirit. Huff, ang nasa katanghaliang gulang na ghost spirit ay agad na sumugod kay Yezuan. You actually dare to provoke me. Pagod ka na siguro sa buhay. Sumigaw si Yezuan sa mahinang boses habang hawak ng kanyang orihinal na katawan ang white bone sword at umaban. Maayos pa rin ang ibang mga espiritu ng multo dahil ang pinakamalakas ay nasa 1st grade spirit disaster lamang. Kaya, hanggat nakipag-ugnayan siya sa ghost spirit boss na ito, lahat ng universe rings ay magiging kanya. Si Yezuan ay nakalusot lamang at gustong humanap ng kalaban na makakasama sa pagsasanay. Ang ghost spirit boss na ito ay isang magandang kalaban. Mabangis na multo na pumipilipot na luha. Sa sandaling ito, naglunsad si Yezuan ng pag-atake patungo sa nasa katanghaliang gulang na ghost spirit. Gayunpaman, nakalimutan niya ang isang bagay. Daan-daang mabangis na multo ang sumugod, ngunit ang ikinagulat niya ay lahat sila ay hinihigop ng nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo. Ang sentido ni Yezuan ay napakalakas. Pakiramdam niya ay bahagyang tumaas ang aura ng nasa katanghaliang ghost spirit matapos masipsip ang kanyang fierce ghost twisting tears. Fuck, this is illogical. Fierce ghost twisting tears ay malinaw na nabuo mula sa true Chico. Nagulat si Yezuan. Gayunpaman, nasaksihan niya ng kanyang sariling mga mata ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo. Mukhang hindi magiging ganoon kadali ang pakikitungo sa iyo. Halika, Eye of Glory. Ang mga mag-aaral at buhok ni Yezuan ay naging isang nakasisilaw na ginto matapos ang dalawang gintong sinag na lumabas mula sa kanyang mga mata. Saiyan Transformation. Sa isang kisap mata, si Yezuan at ang nasa katanghaliang gulang na espiritong multo ay nagsimulang mag-away. Napakalakas ng middle-aged na aswang na ito. Kung hindi ginamit ni Yezuan ang Eye of Glory, hindi niya ito matatalo. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang Eye of Glory, ang tunay na enerhiya ni Yezuan ay naging ginto. Higit pa rito, pinalaki nito ang pinsalang natamo sa mga multo at mga bangkay ng labanan. Ngayon, tingnan natin kung mas makaka-absorb ka pa. Muling iniwas ni Yezuan ang kanyang espada, at isa pang daang masasamang espiritu ang sumugod. Ang mga mabangis na multo ay nangangailangan ng isang ghost fitness at totoong enerhiya para makalusot. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Yezuan ang Eye of Glory. Kung maa-absorb pa ito ng nasa katanghaliang gulang na espiritong multo, kung gayon ay kailangang aminin ni Yezuan ang pagkatalo. Naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na multo ang isang katulad na aura mula sa mga multong ito, kaya sumugod din siya. Tumagos ang kuko niya sa katawan ng aswang, ngunit sa sumunod na sandali, biglang sumabog ang kuko niya. Pang! Bagamat itim pa rin ang mga multong ito, mayroon pa rin silang epekto ng Eye of Glory. Ang nasa katanghaliang gulang na espiritong multo na ito ay talagang idinikit ang kanyang kamay sa katawan ng isang multo. Nililigawan niya talaga si kamatayan. Makapangyarihan ang mga espiritong multo dahil sa kanilang mga espiritong katawan. Kahit saang bahagi ng kanilang katawan ang atakihin mo, ito ay magiging isang mahalagang punto. Alam ito ni Yezuan, kaya sinamantala niya ang Eye of Glory para umatake ng baliw. Sa bawat pag-atake niya, ang mga multo ay pumapasok. Kasabay nito, ang kanyang doppelganger, sina Luo, at Wei Zhenchen ay lahat nangongolekta ng universe rings. Ang lakas ng orihinal na katawan ni Yezuan ay patuloy na tumataas. Pagkatapos ng ilang pagsabog, natutunan ng nasa katanghaliang espiritu ng multo ang kanyang leksyon. Sa pagkakataong ito, ginamit lang niya ang kanyang mga kuko sa pag-atake.
Gayunpaman, ang mga multo ni Yezuan ay napakarami. Nagkataon lang na isa siyang ghost spirit, kaya hindi niya magagamit ang true energy. Ang ginintuang tunay na enerhiya ng Eye of Glory ay nagpapataas ng kanyang pinsala, kaya maaari lamang niyang patayin ang kanyang daan palabas at dumiretso para kay Yezuan. Para mahuli ang mga bandido, hulihin muna ang ringleader. Kahit na naging ghost spirit ka, marami ka pa ring taktika na alam. Upang mahuli ang mga bandido, hulihin muna ang pinuno. Panipi, bahagyang kumulubot ang sulok ng bibig ni Yezuan, na nagpapakita ng nakakatakot na ngiti. Sa susunod na sandali, ang ginintoang tunay na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan, na naging isang golden armored war god. Sa sandaling iyon, nakipagsanib puwersa si Yezuan sa golden armored war god at umakyat upang salubungin siya. Kahit na ang golden armored war god ay isang trump card, ang nasa katanghaliang gulang na ghost spirit ay isang banta ngayon. Mas mabuting harapin muna siya, pagkatapos ay mapayapang kolektahin ang mga samsam. Ghost Breakthrough, ang walang hangganang espada ng mapaniil na emperador. Sabay na umatake si Yezuan at ang Golden Armored War God. Kahit na pinatay ng Ghost Spirit ang sect leader ng 100 Ghost Sect, na isang 4th grade spirit disaster, mas madali para kay Yezuan na harapin ang Ghost Spirit kaysa sa sect leader ng 100 Ghost Sect. Ang gininto ang espada sa Golden Armored War ang kamay ng Diyos ay biglang lumaki. Pagkatapos ay mabangis na nilaslas ang espiritu ng multo. Pang! Kahit na ang higanteng gininto ang espada ay hindi tumama sa espiritu ng multo, ang malakas na epekto ay direktang yumanig sa espiritu ng katawan ng espiritu ng multo. Tulad ng inaasahan, hindi ito ganoon kadaling harapin. Tingnan mo ang galaw na ito. Sinamantala ang pagkakataong ito, kumikislap ang mga mata ni Yezuan, at isang gintong laslas ang lumabas. Ang nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo, na muntik ng talunin ng Overlord's Boundless Sword, ay winigiwi ang magkabilang kuko. Pang! Naalis ang Nerve Annex Slash, ngunit pagkatapos ng Nerve Annex Slash, mayroon pa ring dalawang Decomposition Rays. ZZ! Ang Decomposition Rays ay nahulog sa nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo. Tumangala sa langit ang nasa katanghaliang gulang na espiritong multo at napasigaw sa sakit. Isang malaking butas ang nap unit sa kanyang dibdib ng Decomposition Rays. Talagang matipuno ang sigla niya. Palihim na sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, ang nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo ay tinungga ng hindi mabilang na mabangis na multo. Pang! 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 Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng mga muffled. Ang mga mabangis na multo na iyon na sumugod sa nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo ay biglang sumabog, na naging sanhi ng pag-ungol ng nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo sa sakit. Shoo! Sa sandaling ito, isang malaking gininto ang sword ray ang bumalot sa kalangitan. Ito ay lumabas na ang Golden Armored War God ay nagpadali ng pangalawang pag-atake. Ang sword ray na ito ay nahulog sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na espiritong multo. Ang espiritong katawan ng nasa katanghaliang gulang na espiritu ng espiritu ay nanginginig ng malakas, pagkatapos ay mabilis na bumagsak. Patay na siya sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Akala niya noong una ay madali niyang labanan ang ghost spirit na ito ng mag-isa, ngunit hindi niya inaasahan na hindi ito magiging kasing simple ng naisip niya. Sa makatuwid, ginamit niya ang Eye of Glory. Sa huli, wala siyang choice kundi gumamit ng dalawang trompeta. Ito ay sapat na upang patunayan ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na espiritu ng multo. Pagkatapos ng lahat, pinatay ng nasa katanghaliang gulang na ghost spirit na ito ang sect master ng 100 Ghost Sect at 7 hanggang 8 elder. Bagaman nawalan ako ng dalawang trompeta, naghiganti ako para sa 100 Ghost Sect. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Kasabay nito, mapayapang makolekta niya ang mga samsam sa digmaan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang figure ang biglang pumasok sa saklaw ng kanyang mga sentido at mabilis na sumugod. Ang bilis naman. Nagulat si Yezuan. Ang bilis ng taong ito ay mas mabilis pa sa kanya. Marahil siya ay hindi bababa sa isang 5th grade spirit disaster. Kabanata 1034. Sumulyap si Yezuan at napansin na may iilan pang mga bangkay na nakumpiska ang kanilang universe ring, kaya agad siyang tumungo. Ang taong dumating ay isang 5th grade spirit disaster,
ngunit hindi siya maabala sa pag-aalaga ng labis habang kinokolekta niya ang mga samsam sa digmaan. Sa sandaling ito, dumating na sa wakas ang taong pumasok sa kanyang detection range. Bastard, naglakas loob kang lipulin ng isang sekta. Mamatay. Ang taong dumating ay isang batang may kulay ube na buhok. Nang makita niyang kinokolekta ni Yezuan ang mga samsam sa digmaan, agad siyang umungal at nilaslas ang kanyang espada kay Yezuan. Fuck you, anong kinalaman nito sa akin? Inosenteng umungol si Yezuan habang mabilis niyang iniiwasan ang espada. Nakakatawang biro, naghiganti siya para sa 100 Ghost Sect, ngunit siya ay hindi naiintindihan ng isang tao, kaya hindi ito magandang pakiramdam. Nang makita ng kabataang may purple na buhok si Yezuan na umiiwas sa kanyang espada, siya ay namangha. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 5th grade spirit disaster. Kaya ikaw ang naglipol sa 100 Ghost Sect, mamatay ka. Saglit na namangha ang maputlang buhok na binata bago siya mabilis na tumungo. May gagawin siya sa 100 Ghost Sect, ngunit hindi niya inaasahan na ang 100 Ghost Sect ay malipol. Sa sandaling ito, katatapos lang kolektahin ni Yezuan ang lahat ng Universe Rings, ngunit ang ikinagulat ni Yezuan ay walang gaanong bagay sa Universe Rings, kaya hindi siya makalusot sa 2nd grade spirit disaster. Fuck, lahat sila nakatago. Umungol si Yezuan sa kanyang puso. Ang Universe Rings na ito ay kabilang sa upper echelons ng 100 Ghost Sect, ngunit hindi nila siya natulungang makalusot. Ito ay masyadong peke, pero sa ngayon, kailangan muna niyang harapin ang batang ito na may purple-haired. Ang batang ito na may purple na buhok ay napakalakas. Kahit na gamitin ko ang myriad returning swords, natatakot ako na hindi ko siya mapatay. Let's go! Mabilis na nagdesisyon si Yezuan habang itinago niya si Luoluo sa physical space at sinira ang kawalan. Kaluskos, nagsara ang walang laman, naiwan ang kabataang may kulay ube na buhok sa pagkamangha. Nilipol mo ang 100 Ghost Sect, kaya hindi kita hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Ang batang may kulay ubeng buhok ay kumuha ng isang piraso ng papel at mabilis na iginuhit ang mukha ni Yezuan ayon sa kanyang memorya. Pagkatapos noon, naglabas siya ng kakaibang apoy. Ginamit niya ang kakaibang apoy na ito upang sunugin ang larawan. Kaagad pagkatapos, ang apoy na ito ay tumaas sa hangin at biglang sumabog, na bumubuo ng hindi mabilang na apoy na tumangay sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Sa oras na ito, nakarating na si Yezuan sa mga coordinate sa labas ng Nether City. Napaka-unreasonable ng taong iyon. Tinulungan niyang master ang 100 Ghost Sect na maghiganti, ngunit siya pa rin ang mali. Malungkot na sabi ni Luoluo. Forget it, medyo malaki na ang kinita natin this time. Wala talagang pakialam si Yezuan. Dati, nakipagdeal siya kay Elder Yu at nakalusot sa spirit disaster. Ngayong nahulog na si Elder Yu, ibinalik sa kanya ang mga gamit. Sa pangkalahatan, ang halaga ng mga item na nakuha niya ay humigit kumulang 30 milyong high-grade crossing disaster. Feels natural kung hindi lilito ang batang may purple na buhok, mamasyal siya sa buong 100 Ghost Sect at hahanapin ang yaman na itinago ng Elders at Sect Master. Sa oras na iyon, magiging madali para sa kanya na makalusot sa 2nd grade spirit disaster. Sayang lang may lumabas ng wala sa oras. Dapat galing sa Divine Ghost Sect ang purple-haired youth na iyon. Buti na lang at maaga akong umalis. Kung talagang nakipag-away ako sa kanya, siguradong ako ang mamamatay. Palihim na nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Young Master, wala kaming nakuhang pahiwatig tungkol sa Corpse Ghost Man. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Luoluo. Nang marinig ito, nag-isip si Yezuan saglit at sinabing, natatakot ako na hindi ganoon kaina ang lakas ng Corpse Ghost Man. Binigyan ako ng system ng 1 buwan, kaya hindi ito madaling patayin. Pumunta muna tayo sa Nether Ghost Sect at itaas ang ating lakas. Binawi niya ang 500 set ng kagamitan na ibinigay niya kay Elder Yu. Kaya naman, gusto niyang ibigay ang mga ito sa Nether Ghost Sect at makapasok muna sa 2nd grade spirit disaster. Nang makipag-deal siya kay Elder Yu, sinabi niya na aabutin ng kalahating buwan bago makarating sa Nether Ghost Sect mula sa 100 Ghost Sect. Gayunpaman, iyon ay batay sa bilis ng isang ordinaryong 9th grade true energy disaster. Ngayong nakalusot na siya sa spirit disaster,
aabutin siya ng hindi hihigit sa 2 araw bago makarating sa Nether Ghost Sect. Sa sandaling iyon, ipinagpatuloy ni Yezuan ang kanyang paglalakbay. 3 araw na lang ang nakalipas mula noong huling round ng random mission, kaya hindi magiging problema na gumugol pa ng 2 araw. Higit pa rito, ang Nether Ghost Sect ay isang puwersa sa parehong antas ng 100 Ghost Sect, kaya maaaring may balita sila tungkol sa Corpse Ghost Man. Sa daan patungo sa Nether Ghost Sect, ipinadala rin ni Yezuan ang kanyang doppelganger sa mga lungsod upang kumuha ng ilang kagamitan. Gayunpaman, ang mga ito ay lahat ng maliliit na lungsod, kaya hindi siya nakakuha ng marami. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nakarating siya sa pasukan ng Nether Ghost Sect. Katulad ng dati, lumapit siya at pumasok sa Nether Ghost Sect na may dahilan para makipag-deal. Kuya Cheng, may bibisitahin. Dinala ng isang disipulo ng Nether Ghost Sect si Yezuan sa isang courtyard sa likod ng Weapon Refining Hall at sumigaw sa loob. Kasunod nito, binuksan ng isang medyo may edad na lalaki ang pinto at lumabas. Anong problema? Tanong ni Elder Cheng. Elder Cheng, sinabi ng taong ito na gusto niyang gumawa ng malaking deal sa ating Nether Ghost Sect. Sagot ng alagad. Sa sandaling iyon, dama po ang tingin ni Elder Cheng kay Yezuan. Sa sumunod na sandali, nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Kakaibang tumingin si Yezuan kay Elder Cheng. Magsasalita pa sana siya, pinutol siya ni Elder Cheng, Kuya, maghintay ka muna dito. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Pagkatapos magsalita ni Elder Cheng, mabilis siyang umalis. Tiningnan ni Yezuan ang papaalis na figure ni Elder Cheng at nakasimangot. Pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang ekspresyon ni Elder Cheng matapos siyang makita. Gayunpaman, hindi nagtagal bago naunawaan ni Yezuan kung bakit kakaiba ang ekspresyon ni Elder Cheng. Hindi nagtagal pagkaalis ni Elder Cheng, nakita ni Yezuan ang isang malaking bilang ng mga eksperto na pumapasok sa kanyang sensing range at nakapalibot sa kanya. Hindi maganda. Ang mukha ni Yezuan ay nagbago ng husto. Ang mga taong ito ay tiyak na darating para sa kanya. Kung bakit, siguradong dahil iyon sa batang kulay lila na iyon. Hindi nagtagal, napalibutan siya ng mga ekspertong ito. How dare you infiltrate our Nether Ghost Sect? Sa tingin mo ba ay madaling mabuli ang Nether Ghost Sect natin? Isang dagandong ang umalangaw-ngaw. Tumingin si Yezuan at nakita na ang nagsalita ay isang matandang lalaki sa 4th grade Spirit Disaster. Ang Sect Master ng Nether Ghost Sect. Bukod sa 4th grade Spirit Disaster expert na ito, mayroon ding 10 3rd grade Spirit Disaster at 12 ng 2nd grade Spirit Disaster. Sa sandaling ito, si Yezuan ay parang pagong sa isang garapon. Tunay nga, ito ay ginawa ng batang kulay ube na iyon. Hindi kaya napunta siya sa Nether Ghost Sect. Hindi ito maisip ni Yezuan. Bagamat napapaligiran siya, wala ni Katie nakaba sa mukha niya. Paano kung ito ay 4th grade Spirit Disaster? Sa harap niya, wala pa rin. Anong ginagawa niyo? Nagkunwari si Yezuan na wala siyang alam at nagtanong. Nagpapanggap pa rin. Hindi ba't ikaw ang naglipol sa 100 Ghost Sect? Sabi ng Sect Master ng Nether Ghost Sect habang naglalabas siya ng portrait mula sa kanyang interspatial ring. Ang tao sa portrait ay si Yezuan. Nasa 1st grade Spirit Disaster lang ako. Sa tingin mo ba may kakayahan akong lipulin ang 100 Ghost Sect? Sagot ni Yezuan. Sa katunayan, hindi kakayanin ng isang eksperto sa 1st grade Spirit Disaster ang isang suntok mula sa grupong ito ng mga eksperto. Mayroong hindi bababa sa 500 mga disipulo ng 1st grade Spirit Disaster sa Nether Ghost Sect. Gayunpaman, ang paglilinang ay walang ibig sabihin. Kabanata 1035. Bagamat wala kang lakas para lipulin ang 100 Ghost Sect, ang Ghost Spirit na sumayre sa 100 Ghost Sect ay kamag-anak mo. At saka, ang larawan mo ay ipinadala ng sugo ng God of Ghost Sect, hindi ito maaaring peke. Mabilis na sumuko. Sumigaw ang sovereign ng Nether Ghost Sect. Gaya ng inaasahan. Matapos marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na sumimangot. Ang mensahero ng God of Ghost Sect na sinasabi ng sect leader ay dapat ay ang batang may purple na buhok. Gayunpaman, ang hindi niya maintindihan ay 2 araw na ang nakalipas. Bakit hindi pa nila ito naisip? Bagamat ang ilan sa mga elder at mga disipulo ay nagkahiwa-hiwalay pagkatapos ng pagkamatay ng Sect Master ng 100 Ghost Sect,
Ang pumatay sa sect master ng 100 Ghost Sect ay ang ghost spirit na iyon. Dapat nakita ito ng lahat ng naruroon. Ngayon, kinilala pa rin siya bilang salarin sa likod ng massacre sa 100 Ghost Sect. Nangangahulugan ito na ang mga bagay ay hindi tulad ng naisip niya. Matapos malaman ng batang may purple na buhok na ang nasa katanghaliang gulang na ghost spirit ang may kasalanan, handa siyang pagtakpan ang bagay na iyon dahil ang nasa katanghaliang gulang na ghost spirit ay mula rin sa God of Ghost Sect. Sa God of Ghost Sect, isa itong iskandalo. Bagamat hindi sila ang may kasalanan, ang nasa katanghaliang gulang na ghost spirit ay may kaugnayan sa God of Ghost Sect. Imposibleng pagtakpan ang pagkalipol ng 100 Ghost Sect, kaya maaari lamang nilang baluktutin ang katotohanan at sabihin na ang ghost spirit na sumire sa 100 Ghost Sect ay kontrolado ni Yezuan. Good Lord, bagamat marami akong nakuha, hindi ko nalipol ang 100 Ghost Sect. Ang sama ng loob na ito ay dapat ipaghiganti. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Ngayon, sa wakas ay naisip na niya ang mga pasikot-sikot ng bagay na iyon. Imposibleng sumuko ako. Kung may kakayahan ka, puntahan mo ako. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala. Kung kikilos ako, ang iyong ghost sect ay nasa panganib na mapuksa. Panipi, sabi ni Yezuan sa malamig na tono. How dare you threaten us? How dare you? Galit na sigaw ng isang matanda. Gayunpaman, naunawaan din niya na kailangang may kumpiyansa si Yezuan. Kung hindi, paano siya magiging kalmado kapag kaharap ang napakaraming eksperto? Ang sect leader ng ghost sect at ang iba pang mga elder ay nagkatinginan at nagsabi, patayin siya. Sa wakas sumiklab ang digmaan. Since na ako na ang sisihin, then let's make it happen. Walang pakialam si Yezuan. Pagkatapos sumigaw sa kanyang puso, pinakawalan niya si Luo-Luo. Kayong mga bastard, how dare you frame my young master? Mamatay. Agad na kumilos si Luo-Luo, agad na lumikha ng mahigit 100 clone. Sa sandaling ito, nakalusot na siya sa first-grade spirit disaster. Sa isang iglap, nagsimulang maglaban ang magkabilang panig. Mata ng kaluwalhatian. Ipatawag ang Golden Armored War God. Return of the Thousand Swords. Ang galit ng Beast King. Si Yezuan ay walang pakialam at direktang ginamit ang lahat ng kanyang trump card. Sa pagkakataong ito, lilipulin niya ang ghost sect. Biglang, ang hangin luo-luo. Nang maramdaman ng sect leader ng ghost sect ang pambihirang lakas ni Yezuan, sabik siyang sumigaw. Nang marinig ito ng lahat, dali-dali din silang nagpatawag ng malaking bilang ng mga espiritong multo. Emperor's Loon. Nang lumitaw ang mga ghost spirit na iyon, agad silang nagkalat dahil sa malaking epekto ng Overlord's Limitless Sword. Hindi lang iyon, marami ding elder at protectors ng Nether Ghost Sect. Ngayon, sa wakas ay alam na ng iba pang miyembro ng Nether Ghost Sect kung anong uri ng kaaway ang pinukaw nila. Talagang may kakayahan si Yezuan na sirain ang 100 Ghost Sect. Ito ay simpleng hindi maisip para sa isang first-grade spirit disaster na lipulin ang isang kapangyarihan na may isang fourth-grade spirit disaster expert. Ngunit sa ngayon, mas mabuting harapin muna si Yezuan. Buuin ang puso na lumalamon na ghost formation. Nang makitang hindi madaling kalabanin si Yezuan, muling umungal ang sect master ng Netherworld Ghost Sect. Bumuo ng porma sayo ng lola mo. Galit na umungol si Yezuan. Ang kanyang pangunahing katawan at doppelganger ay mabilis na naglaslas ng ilang laslas. Cry break ng mabangis na multo. Cry break ng mabangis na multo. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Yezuan ang Ghost Fetus na na-refine mula sa second stage Spirit Difficult Ghost Spirit. Sa pagdaragdag ng Eye of Glory, ang kapangyarihan nito ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas kaysa dati. Sa isang iglap, daan-daang masasamang espiritu ang sumugod patungo sa Sect Master ng Netherworld Ghost Sect. Ano? Nagulat ang Sect Master ng Netherworld Ghost Sect. Nang malapit na siyang umiwas, napagtanto niya na ang mga masasamang espiritu ay naging mga espiritong multo. Mata ng ilusyon. Ang pangunahing katawan at doppelganger ni Yezuan ay parehong gumamit ng kanilang mga ilusyon na diskarte, na naging sanhi ng mga may second-grade spirit disaster at third-grade spirit disaster na mahulog sa isang ilusyon. Naapektuhan din ang Sect Master ng Netherworld Ghost Sect. Gayunpaman, isa pa rin siyang eksperto sa fourth-grade spirit disaster, kaya nawala siya sa ilusyon sa isang kisap mata.
Gayunpaman, ang daan-daang masasamang espiritu ay hindi nilikha ng ilusyon na pamamaraan. Nang ang sect master ng Netherworld Ghost Sect ay lumabas sa ilusyon, siya ay tinungga ng maraming masasamang espiritu. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang kanyang miserableng iyak sa buong Netherworld Ghost Sect. Kung sakali, ang Golden Armored Battle God ay naglaslas din gamit ang kanyang espada. Ang Golden Sword Ray na ito ay damapo sa Sect Master ng Netherworld Ghost Sect. Sa isang putok, sumabog ang dibdib ng Sect Master ng Netherworld Ghost Sect. Nakapikit ang mga mata niya nang bumagsak siya mula sa langit. Ang Sect Master ng Netherworld Ghost Sect ay patay na. Habang ang lahat ay nakulong sa ilusyon, si Wei Zhenchen at Luo Luo ay baliw ding pumapatay. Kasama ang Sect Master ng Netherworld Ghost Sect, mahigit 20 tao ang nahulog. Ang labanan ay hindi pa nagsimula ng 3 segundo, ngunit napakaraming tao mula sa Netherworld Ghost Sect ang bumagsak na, kabilang ang Sect Master ng Netherworld Ghost Sect. Nang makita ito ng mga eksperto ng Netherworld Ghost Sect na maswerteng nakaligtas, sila ay natakot kaya nanginginig sila at nagmamadaling umatras. Gusto mo nang umalis, huli na. Agad na gumalaw ang pangunahing katawan ni Yezuan at hinabol ang mga protector at elder na tumatakas. Tungkol naman sa kanyang doppelganger, nagpatuloy ito sa pagkolekta ng mga samsam sa digmaan upang lumaki ang kanyang lakas. Hindi, huwag mo akong patayin. Sinusunod lang namin ang utos ng Sect Master. Huwag mo akong habulin. Brat, huwag kang masyadong mayabang. Malapit na ang Lord Envoy. Malapit na siyang dumating. Nang marinig ito, malamig nang umuso si Yezuan. Paano kung narito ang batang kulay lila na iyon? Pwede ba niya akong pigilan ngayon? Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay second grade spirit disaster. Nang pinanatili ni Yezuan ang Sect Master ng Universe Ring ng Netherworld Ghost Sect, sa wakas ay tumunog ang system notification. Ang kanyang pangangatawan, tunay na enerhiya, at lakas ng pag-iisip ay sumailalim sa isang husay na paglukso sa isang iglap. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay nadobel man lang. Habang nakalusot ang kanyang doppelganger, nabasag din ang pangunahing katawan ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, mabilis siyang naglaslas ng 2 beses gamit ang kanyang espada. Mabangis na multo ang luha. Mabangis na multo ang luha. 100 multo ang sumulpot, at ang kahabag-habag na iyak ay umalangaw sa hangin. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang pamilyar na sigaw ang umalangaw sa mga tainga ni Yezuan. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang figure na nakatayo sa hangin. Kanina lang siya masyadong abala sa pagpatay kaya hindi niya napansin na may lumapit na eksperto. Nang makita niya ang mukha ng figurang ito, sumili sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Ang purple-haired youth. Dumating na talaga ang may purple-haired na kabataan na nag-frame sa kanya para sa pagpatay sa 100 Ghost Sect. Mukhang nasa malapit lang itong purple-haired youth. Kaya naman ang bilis niyang dumating. Just nice, I want to take revenge for set up me. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang ang kanyang mga rage point ay tumataas. Kabanata 1036. Nilipol mo ang 100 Ghost Sect at ngayon ang Nether Ghost Sect. Sino ka? Hindi nagmamadaling kumilos ang maputlang buhok nang makita niyang patay na ang lahat. Ako ang iyong lolo. Si Yezuan ay hindi gustong makipag-usap sa kanya nang walang kaparirikan at agad na kumilos. Kung tutuusin, nagamit na niya ang lahat ng trump card niya. Kung hindi siya lalaban ng oras, ano ang gagawin niya kapag naubos na ang Return of 10,000 Swords at Golden Armored Battle God? Ngayon, ipatutupad ko ang hustisya sa ngalan ng langit at papatayin kitang demonyo. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita ang batang may kulay ubing buhok at nagpatuloy. Ang second grade spirit disaster at fifth grade spirit disaster ay 3 kaharian ang magkahiwalay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakipag-away ang kabataang may kulay lila na buhok sa isang taong mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, personal niyang nasaksihan ang lakas ni Yezuan at hindi maaaring maging pabaya. Pagkatapos makapasok, ang lakas ni Yezuan ay tumaas ng husto. Gayunpaman, mayroon pa ring 2 katulong si Yezuan, sina Luo Luo at Wei Zhenchen. Daang Ghost Fox Clone, pagbabalik ng 10,000 espada. Sabay na tinulungan nina Luo Luo at Wei Zhenchen si Yezuan.
Gayunpaman, ang batang may purple na buhok ay isang 5th grade spirit disaster at ang kanyang bilis ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa sect master ng Nether Ghost Sect. Hindi siya madaling pakitunguhan. Ang bilis ay ang katangiang pinakagusto ni Yezuan. Kahit na siya ay nagkaroon ng 70% pagtaas sa kanyang bilis ng paggalaw, mas mabagal pa rin siya kaysa sa kabataang may kulay ubing buhok. Gayunpaman, hindi pa sama-sama si Yezuan sa kanyang clone. Nang lamusong ang batang may purple na buhok, mabilis na sumanib si Yezuan sa kanyang clone. Sa isang iglap, tumaas ng 30% ang kanyang lakas. Wei Zhenchen, Spiritual Sword Array. Nagmamadaling nag-utos si Yezuan. Sa sumunod na sandali, daan-daang naglalakihang espada ang nahulog. Boom! 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 Ang ikinagulat ng mga batang may kulay ubing buhok ay ang daan-daang dambuhalang espada ay hindi umaatake sa kanya. Sa halip, kinukulong nila si Yezuan. Sa tingin mo ba mabubuhay ka pa ng konti dito? Bumantong hininga ang batang may purple na buhok at sumakay sa Spiritual Sword Array. Gayunpaman, nang pumasok siya, napagtanto niyang wala si Yezuan sa loob. Walang kahit isang tao sa Spiritual Sword Array. Nabasag na ni Yezuan ang kawalan at nakarating sa lokasyon na kakatukoy lang niya. Luo-luo, patayin mo siya. Sigaw ni Yezuan. Oo, young master. Hindi nahuli ni Luo-luo ang batang may kulay ubing buhok at sa sobrang galit niya ay napatadyakan niya ang kanyang mga paa. Ngayong nakita niya ang batang may purple na buhok na tumatakbo sa Spirit Sword Array, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, lumitaw ang mga bola ng pulang apoy sa mga kamay niya at ng kanyang mga clone. 7-colored Demon Fire. Hindi mabilang na apoy ang itinapon sa Spiritual Sword Array. Noon lamang napagtanto ng batang may lila na buhok na nahulog siya sa isang bitag. Bagamat hindi niya alam kung paano nakatakas si Yezuan, mas mabuting lutisin muna ang kasalukuyang krisis. Ang mga pulang apoy ay sunod-sunod na itinapon sa Spiritual Sword Array. Ang mga pulang apoy na ito ay sunod-sunod na ikinalat ng binata na may kulay lila. Gayunpaman, palaging may ilang nakakalusot sa lambat at hindi niya pinansin. Ang unang round, pulang demonyong apoy. Ang ikalawang round, orange na apoy ng demonyo. Ang ikatlong round, dilaw na apoy ng demonyo. Pula, orange, dilaw, berde, indigo, violet. Nang ang 7 iba't ibang kulay na apoy ng demonyo ay natipon sa Spirit Sword Array, isang parang bahaghari na ningning ang biglang lumiwanag sa loob nito. Boom! Isang tunog na nakakabasag ng lupa ang umalingaw habang ang pagsabog sa Spiritual Sword Array ay dumurog sa pinakamalapit na Heaven-Shaken Giant Swords. Ang hakbang na ito ang pinakamalakas na pag-atake ni Luo-luo. Kahit na hindi mamatay ang batang may kulay ubing buhok, malubha siyang masasaktan. Nang kumalat ang tunog ng pagsabog, mabilis na iniskan ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation. Natuklasan niyang hindi patay ang buhok na kulay ube, ngunit malapit siya. This time, papatayin na kita. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso habang kumikislap ang kanyang mga mata. Mata ng Nirvana, Eye of Disintegration. Ang epekto ng Eye of Glory ay naruroon pa rin, kaya ang Nirvana Rend ni Yezuan ay kinulayan ng ginto. Ang gintong Nirvana Rend ay tumagos sa hangin at nawala sa usok. Isang malutong na tunog ang narinig habang pinutol ng Nirvana Rend ang ulo ng kabataang may kulay ube na buhok. Hindi niya akalain na mamamatay siya sa isang mapahamak na lugar. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang disipulo ng Sect of the God of Ghosts. Higit sa lahat, hindi man lang niya pinatawag ang sarili niyang ghost spirit. Flop! Bumagsak sa lupa ang ulo ng binata na kulay lila, ngunit nakatayo pa rin ang dagwang katawan nito. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin upang pagmasdan. Sa totoo lang, hindi nagpakita sa tamang oras ang kabataang may purple-haired. Kung siya ay nagpakita pagkatapos na mawala ang kakayahan ni Yezuan, hindi siya mapapatay ni Yezuan ng ganoon kadali. Baka kailanganin pa niyang tumakas ulit. Sa kasamaang palad, masyadong maagang dumating ang batang may kulay ubing buhok. Naabot na niya ang kanyang wakas. Sabay-sabay, mabilis na nagwala si Yezuan at iniligpit ang interspatial ring ng may purple-haired youth. Siguradong napakayaman ng isang alagad ng sekta ng Diyos ng mga ghosts, di ba? Gayunpaman, muling nadismaya si Yezuan.
Walang maraming bagay sa interspatial ring. Karamihan sa kanila ay mga gamot sa pagpapagaling. Tulad ng para sa corpseman, wala ring mga pahiwatig. What a scam! Isa pang dukha, hindi mapigilan ni Yezuan na magmura. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang nakakita ng isang liham na pumukaw sa kanyang interes. Ang liham na ito ay ipinadala ng pamilya ng kabataang may kulay ubing buhok. May binanggit ito, ang bukal ng kabataan. Ano? Ang Fountain of Youth. Nagulat si Yezuan. Maaaring buksan ng Fountain of Youth ang Eyes of Eternity at ilipat ang kanyang mahahalagang punto sa kanyang dalawang mata. Hanggat hindi nasesira ang kanyang dalawang mata, hindi siya mamamatay. Nakahanap ng treasure land ang pamilya ng kabataang may purple hair na may Fountain of Youth. Kaya, hiniling nila sa kanya na bumalik at tumulong. Matapos basahin ang sulat, naunawaan ni Yezuan. Gayunpaman, hindi pinili ng kabataang may purple hair na bumalik dahil may misyon siya. 3 araw na lang ang natitira. Magtipon sa Chang Fort ng 18 demonic castles. Bulong ni Yezuan. Ang 18 demonic castles ay kontrolado ng 3 malalaking pamilya. Kinokontrol ng bawat pamilya ang 6 na kastilyo. Ang batang may kulay ubing buhok na namatay ay mula sa pamilyang Chang, isa sa 3 malalaking pamilya. Sa loob ng 3 araw, magkakasamang papasok ang 3 pamilya sa isang lugar na tinatawag na Glaze Mirage. Ang Glaze Mirage ay natuklasan ng mga alagad ng 3 pamilya. May nabuong ilusyon dito, kaya walang nakatuklas nito. Ang Glaze Mirage ay isang ganap na naiibang lugar mula sa Land of the Dead. Ang chi ng langit at lupa ay sagana. Ang mga alagad ng 3 pamilya ay nakakita ng ilang patak ng Fountain of Youth sa Glaze Mirage ng nagkataon. Ang isang bote ng Fountain of Youth ay maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 10 taon. Maaari nitong palakihin ang haba ng buhay ng isang tao ng higit sa 30 taon. Kahit na ang isang eksperto sa manifestation realm ay magnanasa nito. Kung may bote ng Fountain of Youth, mayaman ang 3 pamilya. Kailangan ko lang ng isang bote ng Fountain of Youth para mabuksan ang mata ng kawalang hanggan. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa 18 demonic castles. Sa loob ng 3 araw, magkakasamang papasok ang 3 pamilya sa Glaze Mirage. Kailangan niyang sumugod agad doon. Sabagay, hindi niya alam kung saan ang pasukan sa Glaze Mirage. Bagamat magsasayang pa ito ng 3 araw, maaari lamang isantabi ni Yezuan ang usapin ng corpseman dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na buksan ang Eyes of Eternity. Kabanata 1037. Ang pangunahing katawan ni Yezuan ay namamahala sa paglalakbay, habang ang kanyang clone ay namamahala sa pangangalap ng mga kagamitan mula sa iba't ibang lungsod sa daan. Ang kanyang lakas ay maaaring patuloy na tumaas. Ito ay pareho para kay Luo-Luo. Hanggat siya ay nakalaya, magagawa niyang makuha ang Yuan Chi ng langit at lupa. Kung pipihin niya ang mga likas na kayamanan, ang bilis ng kanyang paglilinang ay magiging mas mabilis. Nang dumating si Yezuan sa 18 demonic castles, si Luo-Luo ay nakalusot na sa 2nd grade spirit disaster at nasa parehong level ni Yezuan. Ang 3 malalaking pamilya ng 18 demonic castles ay hindi mahina. Ang bawat isa sa 3 dakilang pamilya ay may isang 6th grade spirit disaster expert na nangangasiwa sa kanila. Kung dumating si Yezuan ng mas maaga, maaari siyang makipagdeal sa 3 malalaking pamilya. Gayunpaman, pagdating niya sa Chang Family Fort, ang 3 malalaking pamilya ay naghahanda na sa pag-alis. Young Master, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Luo-Luo, na nasa tabi ni Yezuan. Sa hitsura nito, ang Chang Family Fort ay tila hindi pinipigilan ang iba pang mga magsasaka. Marahil, gusto nilang gamitin ang mga ito bilang kumpi ng kanyan. Kaya naman nakakalusot tayo, tumingin si Yezuan sa maringal na grupo ng mga miyembro ng Chang Family Fort. Pagkatapos niyang magsalita, isinama niya si Luo-Luo at sinundan sila. Ang Panglay Sacred Ground ay orihinal na isang malaking secret realm, at ang Glaze Illusion Realm na ito ay hindi isang secret realm. Ito ay isang tagong lugar sa Land of the Dead. Gayunpaman, dahil sa pagkakaroon ng isang espesyal na hanay ng ilusyon, walang nakatuklas nito hanggang ngayon. Mukhang wala sa grupo ang Chang Family Fort's old ancestor.
Gayunpaman, mayroon pa ring 3 5th grade spirit disasters at higit sa 10 4th and 3rd grade spirit disasters experts. Sumunod si Yezuan sa likod ng mga miyembro ng Chang Family Fort at ginamit ang kanyang Eye of Revelation at Eye of Perception para suriin ang lakas ng mga miyembro ng Chang Family Fort. Ito ay ang grupo lamang ng Chang Family Fort. May 2 pang malalaking kuta, at ang kanilang lakas ay hindi masyadong mahina. Para sa mga hindi kaakibat na cultivator sa paligid ni Yezuan, ang pinakamalakas ay nasa 4th grade spirit disaster lamang, kaya walang dapat ikatakot. Ang grupo ng Chang Family Fort ay nagtungo sa Hilaga. Buong araw silang nakarating sa isang kanyan at pumasok sa isang bagong bukas na malaking kuweba sa kanyan. Sumunod sina Yezuan at Luo-Luo sa likod at pumasok. Matapos maglakad ng ilang libong metro, nakita nila ang isang malaking batong pinto. Glazed Mirage. Sa tabi ng stone fan, may isang stone tablet na may nakasulat na Glazed Illusion. Fort Lord, nakipag-away kami sa isang transcendent holy beast sa kanya noong araw na iyon. Hindi sinasadyang nasira namin ang pader na bato at natagpuan namin ang treasure land na ito. Sabi ng isang alagad ng Chang Fort, "Sige, magpahinga na tayo dito at hintayin ang pagdating ng 2 pang party." Sinabi ng Fort Lord ng Chang Clan Fort. Pagkatapos, ang mga tao ng Chang Fort ay umupo sa lugar, at gayon din ang mga nakakalat na martial artist. Pagkatapos ng lahat, sinundan nila ang pamilyang Chang dito. Kung hindi pumasok ang mga taga-Chang family, hindi sila mangangahas na pumasok. Kung aksidente nilang na-provoke ang mga tao ng Chang family, siguradong patay na sila. Ngayon ang takdang oras para magkita ang 3 kastilyo. Sa makatuwid, ang iba pang 2 koponan ay dapat na dumating din ngayon. Hindi nagtagal, dumating ang pangalawang pangkat. Ito ay ang Lian Castle ng 18 demonic castle. Pagkatapos, ito ay ang Hu Clan Fort. Ngayon, dumating na ang 3 malalaking shot ng 18 demonic castles. Ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng 12 dosenang hindi kaakibat na martial artist. Sa kabuuan, mayroong higit sa 200 sa kanila. Nakihalo si Yezuan sa mga hindi kaakibat na martial artist at tumingin sa paligid. Young Master, parang may disipulo ng Sect of the God of Ghost. Ang boses ni Luo-Luo ay narinig sa tenga ni Yezuan. Oo, ang Lian Castle at Hu Clan Fort ay bawat isa ay may 5th grade spirit disaster na disipulo ng Sect of the God of Ghost. Tumango si Yezuan. Ang dahilan kung bakit niya nakikilala ang mga ito ay dahil ang mga disipulo ng Sect of the God of Ghost ay may kaparehong nakakatakot na aura gaya ng binata na may purple-haired. Kinakalkala niya na ang 3 partido ay may kabuuang 10 eksperto sa 5th grade spirit disasters at 34th grade spirit disasters expert. Para sa mga eksperto sa 3rd grade spirit disasters, hindi sila banta kay Yezuan. Kung gagawin ko ang lahat ngayon, maaari kong pigilan ang 2 5th grade spirit disaster expert. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Kung ilalabas niya ang lahat, kaya niyang pigilan ang 2. Pagkatapos ng lahat, ang kabataang may purple-haired ay mayroon pa ring 5th grade spirit disaster expert sa kanyang universe ring. Sa tulong ng Ghost King Pearl, halos hindi niya ito makontrol. Gayunpaman, ang 3 kastilyo ay lahat ay may mga eksperto sa 6th grade spirit disasters. Hindi niya alam kung hindi sila dumating o nakapasok na sila sa illusory realm. Sige, ngayong nandito na ang lahat, pasok na tayo. Sabi ng Fort Master ng Lian Castle. Gabi na, pasok na tayo. Ang Fort Master ng Hu Clan ay tumango sa kanyang ulo. Nang marinig ito ng mga hindi kaakibat na martial artist, nagliwanag ang kanilang mga mata at naging alerto sila. Hindi na nag-aksaya ng oras ang 3 partido at binuksan ang pinto. Maya-maya, ang makapal na langit at lupa na si Yuan Shi ay lumabas mula sa kabilang panig ng pinto. Nang maramdaman ng lahat ang langit at lupa na si Yuan Shi, nalasing lang sila. Ito ay talagang isang treasure ground. Talagang may napakaraming langit at lupa Yuan Shi. Kung tayo ay maglilinang dito, magagawa nating makamit ang 2 beses ang mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sayang naman at siguradong may mga panganib sa loob. I wonder kung sino ang nagtayo nitong kuweba. Dahil pumasok na ang 3 major forces, pasok na rin tayo. Ang hindi kaakibat na mga martial artist ay pumasok din sa illusory realm.
Ang ilan sa kanila ay mga solo martial artist, ang ilan ay nasa grupo ng 2 o 3, at ang ilan ay nasa grupo ng 7 o 8. Ang cultivation ni Yezuan ang pinakamababa sa kanila. Matapos makapasok ang lahat ng hindi kaakibat na martial artist sa ilusyon, pumasok siya kasama si Luo Luo. Sa likod ng pinto ay isa pang mundo na may asul na kalangitan at puting ulap. Napakaganda ng tanawin. Wow, young master, napakaganda ng lugar na ito. Hindi mapigilan ni Luo Luo na mapabuntong hininga habang nakatingin sa glazed illusory realm. Nasa ilalim ng lupa ang glazed illusory realm. May mga puting ulap, ngunit imposibleng lumitaw ang isang bughaw na kalangitan. Kahit na hindi ginamit ni Yezuan ang Eye of Revelation, masasabi niyang isa itong ilusyon. Gayunpaman, ginamit pa rin ni Yezuan ang Eye of Revelation para i-scan ang illusory realm. Medyo malalim ang ilusyonaryong kaharian na ito. Lahat ng nakikita ko ay maaaring hindi totoo. Kung hindi dahil sa Eye of Revelation, natatakot ako na baka nalilito ako. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang kanyang kinatatayuan ay nasa isang batong plataporma sa isang bangin. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang kagubatan. Sa sandaling ito, ang tatlong partido ay nakapasok na sa kagubatan. Sa normal na mga pangyayari, ang isang lugar na tulad nito ay magkakaroon ng forbidden space array. Kung ang lakas ng isang tao ay hindi sapat, kailangan niyang maglakad. Sa glazed illusory realm na ito, kahit isang eksperto sa 5th grade spirit disaster ay kailangang maglakad. Young master, papasok na ba tayo? Tanong ni Luo Luo. Tumingin muli si Yezuan sa paligid. Umaasa sa mata ng pahayag, inilantad niya ang lahat ng mga nakatagong panganib. Pumili siya ng direksyon at sinabing, "Let's go." Nang lumipat siya, nag-set up din siya ng spatial positioning point sa pasukan. Ang sacred ground ay isang lihim na kaharian, kaya maaaring gamitin ang Eye of Void. Kasabay nito, ang glazed illusory realm na ito ay simpleng langit para kay Luo Luo. Sa glazed illusory realm, ang halaga ng Yuan Qi na maaaring makuha ni Luo Luo ay 2 hanggang 3 beses na mas malaki kaysa sa labas ng mundo. Kung ito ay ipinarray sa mga kayamanan, malamang na makakalusot siya sa 3rd grade spirit disaster sa 1 o 2 araw. Kabanata 1038. Sa harap nila, ang mga koponan mula sa 3 kastilyo ay pinagsama-sama, kaya ang kanilang panganib na kadahilanan ay napakababa. Mayroon ding ilang independent martial artists na sumunod sa likod ng pinagsamang koponan ng walang pagsasaalang-alang sa kanilang buhay. Gayunpaman, nadama ni Yezuan na ang mga taong ito ay madaling maalis ng pinagsamang puwersa ng 3 malalaking koponan. Ayon sa liham, natagpuan ng mga disipulo ng Changfort ang Fountain of Youth sa mga dahon ng puno. Sa makatuwid, ang Fountain of Youth ay maaaring lumitaw kahit saan. Ungol ni Yezuan habang naglalakad. Young master, itong Fountain of Youth ay malinaw na bukal ng tubig. Bakit ito makikita sa isang dahon? Nalilitong tanong ni Luo Luo. Tumingin ka, sabi ni Yezuan. Walang kamalay-malay na tumangala si Luo Luo, ngunit ang asul na kalangitan at puting ulap lamang ang nakikita. Walang espesyal, walang anuman. Kinusot ni Luo Luo ang kanyang malalaking mata. Meron, pero hindi nakikita ng mata. Itinaas din ni Yezuan ang kanyang ulo, ngunit ginagamit niya ang Eye of Insight para tumingin. Ang mga puting ulap na nakikita mo ay nabuo ng kakaibang enerhiya. Mayroon ding umaagos na tubig sa enerhiyang ito. Natatakot ako na iyon ang Fountain of Youth, sagot ni Yezuan. Ano, sa ulap? Nagulat si Luo Luo. Ibig sabihin ba ay umuulan mula sa langit ang Fountain of Youth? I think so. Gayunpaman, hindi ko masabi kung kailan babagsak ang rain clouds. Kaya naman, kung gusto nating mahanap ang Fountain of Youth, kailangan nating gumamit ng ibang paraan. Huminto si Yezuan. Dahil may ulan, dapat may pinanggagalingan. Dapat mayroong Fountain of Youth sa glaze illusion na ito na sumangga. Ang paghahanap sa Fountain of Youth ang plano ni Yezuan. Siyempre, plano din ng iba. Upang mabuksan ang Eye of Eternity, isang bote ng Fountain of Youth ang kailangan. Nakasalubong man nila ang Fountain of Youth on the way, isang patak lang sa balde. Karamihan sa kanila ay napunta sa putikan. Sa sandaling ito, dagandong, biglang isang malakas na tunog ang pumasok sa tenga ni Yezuan at Luo Luo.
Lumingon si Yezuan para tingnan at nakitang may nakatagpo ng clay giant at nagkawatak-watek. Nakakaawa namang tao, buti na lang at may eye of insight at eye of perception ako, kaya nakaiwas ako sa panganib. Nagalak si Yezuan sa kanyang puso. Kung wala siyang kakayahan ng dalawang heavenly eyes, delikado para sa kanya na makaharap ang 4th grade spirit disaster. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing layunin ni Yezuan sa pagpasok sa Glaze Mirage ay ang Immortal Fountain. Kung tungkol sa iba, maaari siyang sumuko. Upang mapabilis ang paghahanap, ipinatawag niya ang kanyang doppelganger at ginamit ang eyes of perception ng kanyang pangunahing katawan at doppelganger upang maghanap. Para naman kay Luoluo, dinala rin niya si Wei Zhenchen para mamasyal. Bagamat si Luoluo ay nasa 2nd grade spirit disaster lamang, ang kanyang lakas ay maaaring ituring na isa sa mga nangungunang iilan sa Glazed Illusory Realm. Hinahanap ni Yezuan ang Fountain of Youth sa 3 larangan. 5 minuto pagkatapos niyang pumasok sa Glazed Fantasy. Young Master, halika at tingnan mo. Biglang, pinadalhan siya ni Luoluo ng voice transmission. Nang marinig ang tunog, nagmamadaling lumapit si Yezuan. Mula sa tono ni Luoluo, masasabi niyang wala si Luoluo sa panganib, ngunit may natuklasan siya. Gamit ang koneksyon sa pagitan ng may-ari at ng bagay, mabilis na natagpuan ni Yezuan si Luoluo. Sa sandaling ito, si Luoluo ay nakahawak sa isang puting bote ng jade at sinabing, "Young Master, nakakita ako ng 2 patak ng Immortal Fountain." Walang kamatayang bukal. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kilay at tiningnan ang bote ng jade. May 2 patak ng kumikinang na likido na naglalabas ng malakas na aura ng buhay. Ito ay talagang ang Immortal Fountain. Buntong hininga, 2 patak lang. Kung gusto kong buksan ang Eyes of Eternity, kailangan ko ng kahit 1,000 patak. Walang magawang umiling si Yezuan. Gayunpaman, itinago pa rin niya ang 2 patak ng Immortal Fountain. Ang 2 patak na ito ng Immortal Fountain ay masyadong maliit para kay Yezuan. Gayunpaman, nag-eksperimento siya at nakalunok ng 1 patak ng Immortal Fountain. Napagtanto niya na ang kanyang lakas ay hindi gaanong tumaas at ang kanyang buhay ay tumaas lamang ng ilang araw. Tila ang Immortal Fountain ay isang kayamanan na may mga kaakit-akit na epekto, ngunit walang gaanong mga benepisyo pagkatapos itong lunukan. Luoluo, nakita mo ba itong 2 patak ng Immortal Fountain sa dahon? Lumingon si Yezuan at nagtanong. Yes, there were originally 3 drops. However, when I went over, one of them suddenly evaporated. Tumango si Luoluo. Ito ay sumangaw at bumalik sa mga ulap ng ulan. Kumunat ang noo ni Yezuan. Kakaiba talaga itong Glazed Mirage. Ang temperatura ay hindi mataas, ngunit ang tubig ay talagang sumangaw. Ito ay talagang bihira. Gayunpaman, magandang balita ito para kay Yezuan. Kung tutuusin, hindi pa siya nagtagal dito at nakakuha na siya ng 2 patak ng Immortal Fountain. Hanggat nabibigyan siya ng oras, hindi magiging problema para sa kanya ang makakalap ng 1,000 patak. Sa sandaling iyon, humiwalay siya kay Luoluo at humiwalay para hanapin ang Immortal Fountain. Gamit ang Eye of Perception at ang Eye of Revelation, ang bilis ng paghahanap ni Yezuan ay napakabilis. Wala pang 1 oras, nakakolekta na talaga siya ng 20 patak ng Immortal Fountain. 20 patak sa 1 oras. Ang kahusayan na ito ay medyo maganda. Parang wala pang 2 araw, mabubuksan na niya ang Eyes of Eternity. Luoluo, bumalik ka na. Hindi na tayo naghahanap. Biglang sumigaw si Yezuan. Nang marinig iyon ni Luoluo, nagtatakang sumagot siya, bakit? Imbes na sarili nating kolektahin, bakit hindi natin agawin sa iba? Ako ang magkokontrol habang ginayuma mo sila para tumulong. Sagot ni Yezuan. Sa sandaling ito, naalala ni Luoluo na siya ay mula sa Fox Charm Clan. Higit pa rito, mayroon siyang Charm Fusion Crystal at Charm Heart Sutra. Kaya niyang kontrolin ang mga eksperto ng 3rd grade spirit disaster. Hindi lamang iyon, ngunit si Yezuan ay ganoon din. Hanggat maaari nilang kontrolin ang ilang mga tao, ang kanilang kahusayan ay tataas ng husto. Sa sandaling iyon, muli silang nagtipon at nagtungo sa isang direksyon. 1 oras na ang lumipas, ngunit ang iba ay napakabagal. Napakabilis, natagpuan ni Yezuan ang unang koponan.
Ang pangkat na ito ay mayroon lamang 3 tao at silang 3 ay nasa 3rd grade spirit disaster. Direktang ginamit ni Yezuan ang Eye of Control sa kanilang 3. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Ding! Kontrolin ang matagumpay. 3 system notification ang tumunog at si Yezuan ay may 3 pang underlang. Kasunod nito, mabilis siyang lumipad at sinabing, "Give me your universe rings." Hindi, nagdalawang isip silang 3 at ibinigay ang kanilang universe rings kay Yezuan. Mabilis na sinuri sila ni Yezuan. Ang 3 sa kanila ay nasa isang pakikipagsapalaran, kaya wala silang maraming bagay. Gayunpaman, nakahanap siya ng isang patak ng immortal spring water. Very good, continue collecting. Tinanggo ni Yezuan ang kanyang ulo bilang kasiyahan at agad na sumingit muli. Sa pagkakataong ito, mayroong mahigit 100 tao mula sa 3 kastilyo na pumasok sa Glazed Mirage. Pagdaragdag ng hanggang 200 hindi kaakibat na martial artist, higit pa sa sapat na kontrolin ni Yezuan. Para kay Yezuan, ang mga martial artist na ito ay mga kasangkapan lamang para mangolekta ng immortal spring water. Bagamat 20 puwang lamang ang kontrolin ni Yezuan, hindi niya makalimutan ang tungkol kay Luoluo. Sa kasalukuyang lakas ni Luoluo, kaya niyang kontrolin ang hindi bababa sa 30 3rd grade spirit disaster expert. Idagdag ang kay Yezuan, malapit na sa 50. Sa 50 kasambahay na tumutulong sa pagkolekta ng immortal spring water, tinansya ni Yezuan na kailangan lang niya ng 1 araw. Napakabilis, naakit ni Luoluo ang 30 tao at halos maabot na niya ang kanyang limitasyon. Kabanata 1039. I'm almost at 50 drops of the fountain of youth. Baka mabuksan ko ang Eye of Eternity ngayon. Inilabas ni Yezuan ang puting jade bottle at tumanggo bilang kasiyahan. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh whoosh whoosh, isang bagyo ang biglang umihip sa langit. Tumangala si Yezuan at agad na ginamit ang Eye of Revelation. Nakita niya ang napakaraming nilalang sa langit. Tumalon siya at nakitang grupo ng mga paro-paro iyon. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga paro-paro ay nagpaputla kay Yezuan sa takot. Young Master, ano ang mga paro-paro na iyon? Bakit mas malaki pa sa mga elepante? Hindi maiwasang magtanong ni Luoluo. Mga demonic butterflies iyon. Patuloy silang maglalabas ng nakamamatay na pulbos habang lumilipad sila. Luoluo, pumasok ka kaagad. Nagbago ang ekspresyon ni Yezuan. Nagmamadali niyang itinago si Luoluo sa cosmic space at mabilis na umalis sa lugar. Kailangan niyang iwasan ang malaking grupo ng demonic butterflies na ito. Gayunpaman, ang grupong ito ng demonic butterflies ay lumipad ng napakabilis at marami sila. Mayroong hindi bababa sa 1,000 sa kanila. Bagamat may pares ng mabalahibong binti si Yezuan, hindi siya nakaligtas. Ang mga demonic butterflies na ito ay lumipad sa ulo ni Yezuan at nagkalat ng nakamamatay na pulbos. Ang nakamamatay na pulbos na ito ay walang epekto sa mga halaman. Gayunpaman, nang hawakan ni Yezuan ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay agad na naagnas. Damalay pa ang ilang pulbos sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ding! Nalasan ang host. Simula ng detoxification. Matagal nang hindi narinig ni Yezuan ang abiso ng detoxification. Kahit na si Yezuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life, siya ay nalasan pa rin. Mabuti na lang at mataas ang kanyang resistensya sa lason kaya hindi nagdulot ng banta sa kanya ang pulbos. Napakatakot. Ang pulbos ay parang bagyo. Bagamat matatindi ng vital energy, wala itong epekto sa mga halaman. Kung umihip ang hangin habang naglalakbay tayo, malalason tayo. Hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin. Hindi naman big deal nung nagkalat ang powder. Ang nakakatakot ay hindi sinasadyang mahawakan ng pulbos sa mga dahon habang naglalakbay sa kagubatan. Kung nangyari iyon, mamamatay siya ng hindi alam kung bakit. Ding! Matagumpay ang detoxification. Ang detoxification ni Yezuan ay matagumpay. Susunod, maaari niyang huwag pansinin ang pulbos. Gayunpaman, hindi magawa ni Luoluo, kaya hinayaan niya itong manatili sa cosmic space. Young Master, sa tingin ko mahigit 10 sa aking mga lingkod ang namatay. Sa sandaling ito, pinaalalahanan siya ni Luoluo. Naramdaman ni Yezuan at sinabing, 6 sa akin ay namatay na rin.
Parang dumaan din ang demonic butterfly sa ibang lugar. Hindi nakatagpo ni Yezuan ang pulbos noong nakaraan. Ngayong nakatagpo siya ng isa, pinatunayan nito na nakapasok siya sa Asher Mirage. Kung mas mapanganib ang isang lugar, mas malaki ang pagkakataon. Hindi lang niya alam kung ilan ang nasawi. Si Yezuan ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Ngayon, mag-isa siyang sumulong. Gayunpaman, hindi pa siya nagtatagal sa paglalakad ng makarinig siya ng sunod-sunod na malalakas na ugong. Muli niyang ginamit ang mata ng pahayag at natuklasan na may isang malaking figure na gumagalaw sa di-kalayuan. Parang nag-aaway. Bloody Rock Giant. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ito ay eksaktong kapareho ng Blood Rock Giant na nakatagpo niya sa Blood Rock Vein. Gayunpaman, mas matangkad pa ito kaysa sa nakasalubong niya noon. Tuldok 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 tuldok. Matapos makita ang Bloody Stone Giant, si Wei Zhenchen ay hindi na manatiling kalmado at agad na nanginig. Got it. I'll kill it for you. Naunawaan ni Yezuan ang intensyon ni Wei Zhenchen at agad na sumugod. Ang Bloodstone ay may sariling kalidad. Si Yezuan ay nasa human body disaster lamang noong siya ay nasa Bloodstone sect. Ngunit ngayon, naabot na niya ang Spirit Disaster. Ang Crimson Stone Giant na ito ay tinatayang nasa 5th grade Spirit Disaster. Kung ito ay lalamunan ni Wei Zhenchen, ito ay makakagawa ng isang pambihirang tagumpay at maging isang ika-4 na baitang ikatlong baitang Supreme Spiritual Treasure, na katumbas ng 4th grade Spirit Disaster. Kung gumawa ng tagumpay si Wei Zhenchen, magkakaroon din ng lakas si Yezuan. Kaya bakit hindi? Sa sandaling ito, mabilis na lumipad si Yezuan patungo sa Blood Rock Giant. Ang poison powder na nakasalubong niya sa daan ay diretsyong hindi niya pinansin. Nang makalapit si Yezuan, napagtanto niya na ang nakikipaglaban sa Bloody Stone Giant ay hindi isang gumagala-gala na cultivator, ngunit isang mula sa Chang family fort. Naghiwalay ang team. Panipi, medyo namangha si Yezuan. Ang mga koponan mula sa tatlong kuta ay dapat na magkasamang naglalakbay. Ngunit ngayong natuklasan na nila ang koponan ng Chang family fort, tiyak na naghiwalay na sila, o maaaring may nangyari na nagpilit sa kanila na maghiwalay. Gayunpaman, mayroon talagang isang 5th grade Spirit Disaster expert sa team na ito. Tulad ng para sa iba pang 5, mayroon pang ang 2 4th grade Spirit Disasters. Young Master, kikilos ba tayo o aanihin ang mga benepisyo? Tanong ni Luo sa isip ni Yezuan. Siyempre, tayo ang magiging Oriol. Sagot ni Yezuan. Ang Bloody Stone Giant na ito ay hindi mahina. Gusto niyang hayaan munang maubos ito ng Chang family fort. Kung kikilos siya ngayon, baka kailanganin niyang maubos ang kanyang mga trompeta. Katulad noon, pinagmamasdan ni Yezuan ang labanan mula sa malayo gamit ang kanyang Eye of Revelation. Ang mga miyembro ng Chang family fort ay may kontrol ng isang espiritu ng parehong antas upang salakayin ang Bloody Stone Giant. Napakabilis, ang unang layer ng armor ng Bloody Stone Giant ay nawasak. Sa isang malakas na dagandong, nahulog ang baluti ng Bloody Stone Giant at lumiit ang katawan nito. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang pangalawang layer ng baluti ay nawasak din. Pagkatapos, ang katawan ng Bloody Stone Giant ang susunod. Ang katawan ng Bloody Stone Giant ay hindi mas malaki kaysa sa isang tao, ngunit ang bilis nito ay hindi dapat balewalain. Noon, alam pa ng Bloody Stone Giant kung paano maglunsad ng sneak attack at muntik nang mapatay si Yezuan. Bagamat medyo malakas ang Bloody Stone Giant, mabilis. Itong natakpan ng mga pinsala sa ilalim ng mga pag-atake ng mga eksperto ng Chang family fort. Sa huli, napatay ito ng eksperto sa disaster ng diwa sa ika-5 baitang. Kotsa, ang katawan ng Bloody Stone Giant ay naging isang tumpok ng Bloody Stone Ores. Pinapanatili ng 5th grade Spirit Disaster expert ng pamilya Chang ang tumpok ng Blood Rocks. Ang halaga ng tumpok ng Blood Rocks ay hindi mura, kaya hindi nawala ng saysay ang kanilang paglalakbay. Weng, sa sandaling nawasak ang Bloody Stone Giant, ang Heaven Shocking Sword sa kamay ni Yezuan ay nanginginig ng husto. Mabuti, mabuti, mabuti. Tumango si Yezuan at agad na umaksyon. Eye of Control, Eye of Control. Sa isang iglap, ang 5 eksperto ng Chang family fort ay kontrolado ni Yezuan, naiwan lamang ang 5th grade Spirit Disaster expert.
Sino nandyan? Nang marinig ng 5th grade spirit disaster expert ang kaguluhan, agad siyang tumahol. Sa sandaling ito, nagkataon lang na lumabas si Yezuan sa kagubatan. Nang makita ng 5th grade spirit disaster expert na si Yezuan ay nasa 2nd grade spirit disaster pa lang, malamig siyang umuso, "Scram, or I'll send you on your way." Ganun ba? Tumaas ang sulok ng labi ni Yezuan. Sa susunod na sandali, ang tunog ng hangin ay narinig. Whoosh, whoosh, whoosh. 5 tunog ng air brake ang umalangaw-ngaw. Nagulat ang 5th grade spirit disaster expert. Pagtalikod niya ay nakita niyang inaatake siya ng mga kasamahan niya. Kabanata 1040. Ang eksenang ito ay nangyari ng biglaan na ang 5th grade spirit disaster expert ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago siya natamaan. May espada pang tumaga sa kanyang ulo. Naputol ang ulo, agad siyang namatay. Sok, sok, sok. Sino ba ang nagtanong sa'yo na magsalita ng mga ganyang katagang mayabang? Malamig na sabi ni Yezuan. Ang eye of control ay maaaring ituring na isang banal na kasanayan dahil maaari nitong kontrolin ang kalaban ng hindi nila napapansin at maglunsad ng isang sneak attack. Ang 5th grade spirit disaster expert na ito ay malamang na hindi akalain na mamamatay siya sa kamay ng kanyang mga kasamahan. Tawagan mo silang lahat. Sinabi ni Yezuan sa natitirang 5 habang naglalakad siya at pinapanatili ang universe ring ng 5th grade spirit disaster expert. Kasunod yun, ibinuhos niya ang lahat ng blood rock ores na kakakolekta lang niya. Nang makita iyon ni Wei Zhenchen, agad niyang nilunok ang lahat ng blood rock ores. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang blood rock ores na naiwan ng blood rock giant ay nagbigay daan kay Wei Zhenchen na makalusot mula sa 3rd grade spirit disaster hanggang sa 4th grade spirit disaster. Ang kanyang lakas at kapangyarihan ay tumaas din ng isang antas. Ang mga taong ito ay narito upang magsanay, kaya walang maraming bagay sa kanilang universe ring. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi inaasahang nakalap ng 100 patak ng immortal spring water. Maswerte kayong nakaipon ng napakaraming immortal spring water. Puri ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, direktang ginamit niya ang immortal spring water para buksan ang Eye of Eternity. Ding! Ang Eye of Eternity ay nabuksan sa 10%. Ang 100 patak ng immortal spring water ay sapat lamang upang mabuksan ang 10% ng Eye of Eternity. Kung mayroon pa siyang 900 patak, mabubuksan niya ng buo ang Eye of Eternity. Gayunpaman, ang mata ng kawalang hanggan ay iba sa mata ng kaluwalhatian. Kung hindi ito ganap na nabuksan, wala itong epekto. Hindi ba dapat magkasama kayong tatlo? Bakit kayo naghiwalay? Sa sandaling ito, nagtanong si Yezuan. May na-encounter kaming grupo ng demonic butterflies. Kung magkakasama kami, madali kaming malason. Kaya naghiwalay kami. Sumagot ang isang 4th grade spirit disaster expert. Kung gayon, may balita ba kayo tungkol sa immortal spring water? Tanong muli ni Yezuan. Oo, sinabi ng 4th master na hanggat nagpapatuloy tayo sa isang tuwid na linya mula sa pasukan, maaari nating mahanap ang immortal spring water. Ito ang ruta kung saan nawala ng ilang tao ang aking 18 houses of heavenly demons upang mahanap. Ang 4th grade spirit disaster expert ay tumanggo sa kanyang ulo. Isang tuwid na linya. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Wala siyang ideya tungkol sa glazed illusion na ito. Bagamat may fountain of youth sa itaas ng kanyang ulo, kung hindi umulan, hindi niya ito makukuha. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang flight restriction array sa glazed mirage. Ilang dosenang metro lang ang kaya niyang tumalon. Maging si Wei Zhenchen ay nakakalipad lamang ng ilang dosenang metro. Ngayon lang, sinubukan ni Yezuan na kontrolin ang isang devil butterfly, ngunit hindi ito makakalipad habang karga-karga siya. Sa makatuwid, ang mga tagalabas ay hindi maaaring lumipad maliban kung sila ay sapat na malakas. Dahil may claw ang 18 demonic castles, madali itong hawakan. Sige, lead the way. Tumango si Yezuan. Nasa ilalim na ng kontrol niya ang 5, kaya kung may makikilala siyang taga-Chiang family fort, basta-basta siyang makakahanap ng dahilan at masasabing kaibigan siya ng isa sa 5. Kung tutuusin, nasa 2nd grade spirit disaster lang siya, kaya hindi siya nakakaakit ng atensyon ng iba. Pinangunahan ni Yezuan ang 5 sa kanilang paglalakbay.
Siya ay imyon sa nakamamatay na pulbos sa kalsada, ngunit silang 5 ay hindi, kaya maaari lamang nilang gamitin ang kanilang martial arts upang magbukas ng landas. Sa ganitong paraan, hindi maiiwasang maakit nila ang atensyon ng Supreme Saint Beasts. Buti na lang at malakas sila. Bilang karagdagan sa Eye of Revelation ni Yezuan, hanggat may nabubuhay na nilalang na lalapit sa kanila, makikita niya ito. Makalipas ang halos 10 minuto, may nakasalubong silang ibang grupo. Gayunpaman, hindi ito mula sa Chang Family Fort, kundi sa Hu Family Fort. Sa sandaling ito, unti-unti pa ring umaasenso ang grupo ng Hu Family Fort. Sok-sok, oras na para sa isang ani. Ngumisi si Yezuan. Dahil hinahabol niya ang kabilang partido, walang silbi ang eye of control niya. Sino nandyan? Nang malapit nang sumugod si Yezuan, biglang sumigaw ang grupo ng Hu Family Fort. Tumigil ang mga yapak ni Yezuan. Napakalayo niya sa kabilang partido, ngunit nadiskubre siya ng kabilang partido. Imposible iyon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, alam niya na ang sigaw ay hindi nakadirekta sa kanya. Sa ilalim ng kanyang Eye of Revelation, isang figure ang mabilis na lumapit sa grupo ng Hu Family Fort at nakipagpalitan ng suntok sa kanila. Napakabilis ng bilis, napakalakas na lakas. Nang inag ang puso ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang grupo ng Hu Family Fort na ganap na nilipol. Dapat malaman ng isa na mayroon ding 5th grade spirit disaster expert sa grupo ng Hu Family Fort. Gayunpaman, hindi man lang tumagal ng 2 segundo ang labanang ito. Isang 5th grade spirit disaster, 2 4th grade spirit disaster, at 3 3rd grade spirit disaster ay nalipol lahat. Lahat sila ay 5th grade spirit disaster, ngunit sila ay talagang napatay. Nagulat si Yezuan. Dahil masyadong malayo ang distansya, hindi niya makita kung sino ang nakikipaglaban sa grupo ng Hu Family Fort. Gayunpaman, sigurado siyang napatay ng kabilang partido ang 5 sa isang welga. Upang mainstakil ang buong grupo sa loob ng 2 segundo, kabilang ang isang martial artist ng parehong antas ng cultivation, ang mamamatay tao na ito ay napakalakas. Kaagad, hinabol ni Yezuan. Gayunpaman, ang bilis ng taong ito ay masyadong mabilis. Matapos patayin ang grupo ng Hu Family Fort, mabilis siyang umalis sa field of vision ni Yezuan. Sino lang ang taong ito? Hindi ito maisip ni Yezuan. Sa mga grupong pumasok sa Glazed Mirage, ang 18 bahay ng langit na demonyo ang pinakamalakas. Ang mga walang kaakibat na martial artist ay hindi hihigit sa 4th grade spirit disasters. Gayunpaman, ang 5th grade spirit disaster expert na ito ay mula sa grupo ng Hu Family Fort. Hindi kaya galing siya sa Lian Family Fort o sa Chang Family Fort. Kakaiba, saan nanggaling ang taong iyon? Hindi kaya nakapasok siya sa 18 Houses of Heavenly Demons. Hulaan ni Yezuan sa kanyang puso. Agad siyang lumipad at tiningnan ang mga sugat ng mga bangkay. Lahat sila ay napatay sa isang strike. Ang kanilang mga puso ay tinusok. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Kung siya iyon, maaari niyang patayin ang isang 4th grade spirit disaster expert. Gayunpaman, hindi niya ito magagawa para sa isang 5th grade spirit disaster expert. Kahit anong mangyari, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Hindi niya gustong mapatay sa pamamagitan ng palihim na pag-atake. Bago niya buksan ang Eye of Eternity, ang kanyang puso at utak pa rin ang kanyang mahahalagang punto. Kasunod noon ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Sa ganitong pangyayari, ang pagdadala ng ilang tao sa kanya ay magiging isang malaking target. Kaya naman, nagpasya siyang maglakbay ng mag-isa. Nahulaan niya na dapat ay pumasok siya sa gitna ng Glazed Mirage. Young Master, pakiramdam ko ay medyo delikado na sa pagkakataong ito. Bakit hindi tayo bumalik at masunurin na kolektahin ang Immortal Spring Water? Paalala ni Luo Luo. Hindi mo masasabi yan. Paanong walang panganib kung nasa labas ka? Katulad noong nakaraan, bagamat nasa syudad tayo, may bangkay pa rin ang nahulog mula sa langit. Higit pa rito, ang Immortal Spring Water ay lubhang mahalaga. Kahit na ang mga eksperto sa Manifestation Realm ay magnanasa nito. Pagdating ng panahon, kahit na hindi natin ito ilabas, hindi masamang dagdagan ang buhay ng ating pamilya, sagot ni Yezuan.